ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Tuloy natin ngayon itong susunod na topic. Ito po ang susunod. Bilang pagpapasimula, kapatid na Ramil at kapatid na Rene, mabuti siguro ay ating ipakita at iparinig sa ating mga taga-subaybay. Okay. Tinuro, Santa Cena. Okay, hindi ako tutol doon. Nakasulat Santa Cena eh. Kaya lang, nabasa ko sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Santa Cena, 9 a.m. Sabi ko, ayun. Santa Cena, alas 9 ng umaga. Hindi Cena yun. Merienda yun. Dapat Santa Merienda. Eh kasi kung Santa Cena, dapat gabi. Hindi ba ang Cena ay hapunan? Makinig kayo, Napanood po natin at at narinig kung paano tinutuligsa ni Mr. Eliseo Soriano ang isinasagawang pagbabanal na hapunan sa Iglesia ni Cristo. Meron pa siyang konting pakantsaw, kapatid na Rene at kapatid na Ramil. Akala ko niya, nakapunto siya. At ang sabi niya, sa termino pa lamang ay mali na yung ginagamit nating termino sa pagbabanal na hapunan. At ginagarantiya namin, Mr. Eliseo Soriano, na malaki ang matututuhan mo pagka sinubaybayan mong mabuti itong ating pag-aaral. Yung mga hindi mo natutuhan sa mahabang panahon ng iyong pagsasaliksik sa loob ng isang oras na aming gagawing pagtalakay. Napakalaki ang matututuhan ni Mr. Eliseo Soriano. Tungkol po muna sa gamit ng termino. Kaya nga, magbibigay tayo ng maraming halimbawa. At dito sasabihin niya na matututuraw ako sa kanila. Yun daw, mahaba akong panahon ng pagsasaliksik. Sa isang oras nila, marami raw akong matututunan. Talaga daw? Ngayon, ang katunayan, parang pinapamalian nila yung sinasabi ko na yung salitang banal na hapunan, Santa Cena, hapunan yon. Opo. Hindi umaga yon, hindi merienda yon. Ngayon, meron daw tayo matutunan. Alam niyo yung babasahin? Ano pong babasahin kaya? Hindi Biblia. Ano po? Ano na po? O gusto niyo malaman kung ano babasahin? Sige nga po. At pakinggan nyo, ang babasahin, dictionary. Ang sasabihin, morning glory. Anong kinalaman ng morning glory po sa banal na daw, hapunan? hindi raw ko mo ginagamitan ng salitang hapunan, gabi na. Para rin naman yung salitang morning, hindi raw kung ikapit yun, hindi naman daw ko morning, morning na. Ayun ang kanilang papaliwanag dyan Para daw yung evening dress, hindi naman kung umaga, hindi na evening dress yon. Ganon. Something like that. Yan po, ipapaliwanag nila. Paparinig ko sa inyo mismo para magkaroon kayo ng ideya. O, basa. O, tuloy. Mga magulang at mga kaibigan na ginagamitan ng terminong pangpanahon, subalit ang kahulugan ay hindi naman ukol sa panahon. Ano ang isa sa mga maibibigay nating prueba, kapatid na Ramil? Ito po, mababasa natin mga kababayan dito po sa Merriam-Webster's College Dictionary at mababasa po natin sa 757. Ito po ang ating marinig. Morning glory. Morning glory po. Aba, ano ba yung tinatawag na morning glory, kapatid na Ramil? Ito po.
any of various usually twining plants with showy trumpet-shaped flowers, broadly, a plant of the morning glory family including herbs, shrubs, or trees with alternate leaves and regular pentamerous flowers. Dito po mga kababayan, ginamit po sa diksyonaryo ang morning glory. At yung morning, kapatid na umaga ho yan, kapatid na John, kapatid na Rene. Pero ang sinasabi ritong morning glory, ito isang uri ng halaman. Ngayon, baka isipin ng iba, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, yung morning glory na isang uri ng halaman, maling tawagin yan na morning glory kung afternoon o kaya kung evening. Baka evening glory na yan pagka sa gabi. Kung si hindi na morning. Kung si Eliseo Soriano siguro ang tutulig sa rito, maaari. Pa rin. Ang isa pa pong dagdag kaalaman Sandali, boss. kay Mr. Soriano. Ginamit nila yung salitang, yun daw salitang morning o umaga. Hindi naman daw lahat ng ginagamitan ng terminong pampanahon, yun na nga ang kahulugan ay pampanahon. Sabalit, ang kahulugan ay hindi naman ukol sa panahon. Ano ang isa sa maibibigay natin pruweba, kapatid na Ramil, sabi niya. Binasa nila sa Webster Dictionary. Papahalata, hindi na nila kaya sa Biblia. Lumipat na sa dictionary, di ba kapatid na? Kasi pinag-uusapan, banal na hapunan, sa Biblia galing yun eh. Ba't ka naman pupunta sa Webster International Dictionary? Ang ginamit ay yung morning glory. Yun daw morning glory, hindi rin kung may morning doon, ang ibig sabihin ay umaga na nga. Pagkaraw yun na naging evening na, mali na raw lalabas yun. Ibig sabihin, ang sabi niya ito po ay ano ba, kayang morning glory tinatawag? Binasa yung definition. Hindi naman tapat na binasa eh. Bakit po? Mamaya babasahin ko. Ito po, sabi niya, any of various usually twining plants with showy trumpet-shaped flowers, broadly, a plant of the morning glory family including herbs, shrubs, or trees with alternate leaves and regular pentamerous flowers. Dito po, mga kababayan, sabi niya, ginamit po ng diksyonaryo yung morning glory. At yung morning, kapatid, umaga po yan. Kapatid na June, kapatid na Rene. Pero ang sinasabi dito morning glory, ito yung isang uri ng halaman. Ngayon, sabi ni Bularan, baka isipin ng iba, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, yung morning glory, isang uri ng halaman, maling tawagin niya morning glory. Kung afternoon o kaya kung evening. Baka evening glory kapag ka sa gabi. Hindi na morning. Kung si Eliseo Soriano, siguro ang tutulig sa rito, maaari yan. Tingnan ninyo hindi intelligent discussion eh. Apo. Pagka si Ka Miriam ang makakausap nito mga to, mag-a-abroad si Ka Miriam eh. Hindi sila papatulan. Kasi hindi intelligent discussion eh. Ang pinanggalingan kasi Biblia eh, Santa Cena. Opo. Ang Cena, Supper. Hapunan. Ang pinupuna ko, bakit umaga, alas 9? At bakit may abuloy? Kung Santa Cena yun, talagang banal na hapunan yun, ba't may abulo yan? Opo. Yun ang pinupuna namin. Ngayon, hindi naman daw kung sinabing hapunan, hapunan na nga. Pinagtatanggol niya ngayon yung pagsasagawa nila ng umaga. Yun ang ibig sabihin nun logic nun di ba? At pinangatwiran Ang gumawa ngayon, morning glory. Hindi naman daw kung morning glory, morning glory nga. Tingnan niyo kung ano kahulugan ng morning glory, mga kababayan. Hindi lang nila binasa ito Ako naman ang babasa. Sa dictionary sila pumunta. Pupunta rin ako sa dictionary. Susundan ko sila. Baka akala naman ni Kabularan kahit kapirasong English, may baon naman ako di ba? Ito yon. Morning glory. Asa na, kapatid na... Dito po sa isang... Ito, morning glory. A climbing plant of the beanweed family, widely cultivated for its trumpet-shaped blue, purple, pink, or white flowers that close toward evening. Ayan. Ang kahulugan pala ng morning glory bulaklak, isang uri ng bulaklak, halaman dun sa bindweed family, widely cultivated for its
trumpet-shaped, blue, purple, pink, or white flowers na nagsasara pag gumagabi. Ayon. Kaya pala naman tinawag na may morning glory, it makes sense. Dahil, Sa morning lang pa siya nakabukadkad at pagkagabi sumasara. ayun. Kaya gumamit sila ng halimbawa, sila yata itong nakumunoy, kapatid na Diyos. Kung ako sa kanya, hindi na ako kakawag. Pag kumawag ka pa niyan, huwag mo sabihin walang kinalaman sa panahon nito. Oo. Kaya tinawag na morning glory, ang bulaklak kasi dito, pagka gumagabi, sumasara na. Apo. May Yan ang relevance kahulugan. yung pangalan niya doon sa Oo, karakter. may relasyon. Hindi lang nila naintindihan. Oo, may relasyon. Hindi niya lang naintindihan. Biro mo, yung banal na hapon ay pinaliwanag sa halaman. Ay kung ako ang mag-aanalisa nito, kapatid na Josel, lumilitaw yung banal na hapon na isang uri din marahil ng halaman. Ha? Panonsilyo. Meron bang banal na hapon ng halaman? Kaya, yan yan yung makikita kung gaano, ito ba kaya ang mga pantas naman, kapatid na? Oo nga po, sila raw ang... Pagka naman pababayaan natin sa itong ginakalat na lagim nito mga to, lalabas yung nagpangalan do sa pangalang morning glory, nonsense. Wala naman palang kinalaman sa morning walang kinalaman sa panahon nilagyan ng morning glory. May kahulugan yon. Ayun. Kaya morning glory. May logic Opo. Sila lang naman ang nonsense Bakit? Biro mo maghapunan ka ng umaga. Diba? Yun ang nonsense. Oo diba? nga, tama. Sa Philippines sila ang pagpapaliwanag nila niya. Oo. kapatid Saka na Josel. nakakalat ako, umalis na sa Biblia Pumunta sa dictionary, di ba? Oo nga po, Para ba yung anghel? Ano po ba ang... Kung para maipaliwanag na yung anghel sugo o ministro, ginagamit dictionary. Opo, at yan ay ito. Di basahin mo, kapatid na Dan. Ito po. Dito po sa labas ng Pasugo, Marso 1939, sinulat ni kapatid na Cirilo Gonzales. Ito po, ang anghel dito ay may pakpak. Ito po, ayan. Mga babaeng anghel na may malalapad na pakpak. Ayan. Sabi po rito, ang salitang anghel ay hindi wikang Tagalog, kundi wikang Kastila. Alinsunod sa Tomo 1 ng Catholic Encyclopedia sa dahong 476, ang salitang anghel ay nagbuhat sa Grego na Aieos, na gayon din sa wikang Latin na Angelus. Ayon din sa nasabing encyclopedia, ang salitang anghel ay may kahulugang utusan ng Diyos o isang may taglay na atas ng Diyos, messenger of God. Kung gayon, ang salitang anghel ay hindi nangangahulugan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi utusan o alipin ng Diyos. Alinsunod naman sa New International Dictionary ni Webster, page 83, ang salitang anghel ay may dalawang pinagkakapitan. Una, tinatawag na anghel ang isang kalagayang maluwalhati na mataas sa tao sa karunungan at kapangyarihan, at ito'y walang kamatayan, at ito ay karaniwang utusan ng Diyos sa malalayong lakbayin. Ikalawa, ang sinumang pastor o ministro ng iglesia ay tinatawag na anghel. Kung gayon, may dalawang bagay na tinatawag na anghel. Isang anghel na maluwalhati doon sa langit, at isang tao na ministro o pastor ng iglesia. Dalawa na pala dyan, Pero bandang huli, hindi na Isa na lang kahulugan niya, sugo na lang. Talaga? Ganun po ba? Biya mo, i-expose natin lahat yan, kapatid na Dani. Tingnan nyo sila, saan sila kumukuha ng paliwanag pag wala na sila makuha sa Biblia? Dictionary po ito Brother Eli. Minsan nga sa world history pa Ganun. Di ba? At yan pag-aaralan natin lahat yan kung loloobin ng Panginoon. Opo. Kapatid na Dani? Pero, unang-una ganito. Sa Biblia kasi hindi naman pumapayag ang Diyos na yung terminolohiya ng Biblia, paliwanag mo sa dictionary. Masama po ba yun? 34:16 kapatid na Luz. Ito po nakasulat dito. Ayan.
Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at tinisan sila ng kanyang Okay, espiritu. tamo. Yung aklat ng Panginoon, doon mo sasaliksikin yung hinahanap mong katwiran. Kahit isa ang wika sa mga ito, ay hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kasama. Ba't mo kailangan isama rito dictionary? Ha? Mapatunayan mo lang yung maling aral mong Santa Cena na wala sa panahon. Pagkatapos gagamitin mo yung Morning Glory sa dictionary. Hindi mo naman sinaliksik kung ano ba't ba pinangalalang Morning Glory. Wala bang kinalaman sa panahon o may kinalaman? Meron. Meron! Kaya pala naman Morning Glory, ang bulaklak pala yan, paghapon na, Ay, tumitiklop. sumasara na. Opo. Yan, kabularan. O, tamo, sasabihin mo, matututo ko sa'yo, mali pala, matututunan ko sa'yo. Dito ka matututo, tama, matututo. Naku po. Tuloy natin. Tuloy ang ligaya, kabularan. Huwag ka mapipikon, ha? Nagkaalaman, kapatid ninyo, para kay Mr. Soriano sa Nagkaalaman kanyang daw. mga kasama, ay meron pong kasuotang panlalaki na kung tawagin po, kapatid ninyo, ay morning dress. Ang kahulugan niya, clothes worn by a man on a very formal occasion such as wedding. Yun ang kasal. Hindi naman ang lahat ng kasal ay sa umaga. Pero ang tawag po doon sa kasuotan, panglalaki na ginagamit sa ganong okasyon, morning dress. Pagka kasal, gabi. Oo. Baka sabihin naman niya, mas tama yung evening dress. Yung evening dress, ganun din formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Sapagkat inang kahulugan mismo formal na kasuotan. Kamukha rin naman sinabi mo. Harapan niloloko mga tao Hindi naman daw kung sinabing morning dress. Sabi, ang isa pong dagdag kaalaman para kay Mr. Soriano, ang kanyang mga kasama, ay meron pong kasuotang panlalaki na kung tawagin po kapatid na yun ay morning dress. Ang kahulugan niyan, sabi nila, clothes worn by a man on a very formal occasion such as wedding, kasal. Hindi naman lahat ng kasal ay sa umaga. Pero ang tawag po dun sa kasuotang panlalaki, ginagamit sa ganoong okasyon, morning dress. Sabi niya yon. Tingnan natin ang dictionary ko ano sabi. Ano po ba sabi? Hindi na binasa po Morning dress. Eto. Morning. Asa na? Uy, asa na yung morning dress? Eto, morning dress. A man's suit worn to formal daytime events such as weddings. Daytime. Kay Bularan, Consisting of a black cutaway, striped black pants, usually a vest, and sometimes a top hat. Ayon. Ang kahulugan pala ng morning dress na isinusuot ng lalaki, a man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Opo. Hindi naman sa wedding lang ginagamit ito. Ang kanilang panluloko, yan pala kay sa kasal. Ang kasal naman kay hindi lang gabi, hindi lang umaga. Mali ang pakahulugan nyo. Opo. Mag-aral pa kayo ng konting grammar, kabularan. Kaya tinatawag na morning dress, a man's suit worn to formal daytime events, such as wedding. Maraming events. Opo. Isa ron lang wedding. Kaya lang, isinusuot ito daytime. Kaya ang tawag morning dress. Ayun. At pag isinuot mo yan sa gabi, ay Pag sinabi sinuot mo sa gabi ito, hindi na morning dress ito. Di ba? Ginagamit lang ito during daytime events. Halimbawa, isang kasalan, o kaya isang party halimbawa, o kaya isang maaaring maisuot din ito sa isang gathering ng mga malalaking tao. Opo. O kaya sa isang gathering ng mga Knights of Columbus. Basta't ginaganap sa umaga, kaya tinawag na morning dress. Aba. Ito po'y nandito sa page 1176 ng Encarta Dictionary.
Kung nag-dictionary sila, siyempre susundan natin sila. Opo naman. Ulitin ko po. Morning dress. A man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Ayon. Hindi ibig sabihin, ginagamit lang ito pagkasal, no? Sa iba pang events, basta daytime, ginagamit ito. Kaya may kaugnayan yung salitang morning dun sa panahon pa rin. Ayun. Kaya kung Kaya nako, kakasalin kabularan. Kumunoy na kumunoy ka na. Ate, tuloy po natin. Ang panglalaki na ginagamit sa ganong okasyon, morning dress. Pagka kasal gabi. Oo. Baka sabihin naman niya, ba ang tamas-tama yung evening dress? Yung evening dress, ganun din formal na kasuotan. Ibig sabihin, formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Sapagkat inang kahulugan mismo formal na kasuotan. Kamukha rin naman nung sinabi mo, morning dress. Opo. Na isa yon sa ginagamit doon sa mga lalaking ikinakasal. Opo. Pag ba ikinasal yung lalaki ko sa gabi, hindi na ba pwedeng tawaging morning dress? Okay, suot po sa pagdalo sa ganong okasyon. Yun. Halimbawa po, at Eliseo Soriano, Eto. halimbawa, yung Tapos, tinatawag manloloko na naman itong magkakabarkadan to Hindi raw kung sinabing evening. Ito, sabi niya, baka naman sabihin niya, aba, mas tama ang evening dress. Ang evening dress, ganoon din, formal na kasuotan. Kahit nakasuot ka sa araw ng formal at sinasabing evening dress, walang mali roon. Sino nagsabi sa'yo, Kapulara, walang mali roon? Niloloko mo pati miyembro mo, no? Pati miyembro mo, niloloko mo, mga abogado, mga huwes na miyembro mo, Bakit pati po mga ba? teacher. Abay, kaya nga evening dress, alam mo kahulugan. Sige po, ano po yun? Dito sa 616. Opo. Ang sabi ganito, evening dress. Ito ha? What do you mean by evening dress? Formal clothing worn by men or women for formal social events held in the evening. Ano ka ba naman kabularan? Harap-harap. Ay, kabularan. Para sa kanya, Harap pa naman yung katangahan. para sa kanya, pareho lang yon. Para sa kanya, kahit daw isuot mo sa umaga, evening dress pa rin. Yun nga, mali nga. Huwag ka magsusuot ng evening dress sa umaga. Dahil wala ka sa lugar. Kaya huwag ka magsasantase na ng alas 9 ng umaga. Magpapanangin si Kabularan. Ay, nako, kabularan ka. Napakasimple mo namang manloko Di naman lahat ng Pilipino'y tanga. Salamat ka't may dating daan. May tagapagtuwid ka. May tagapagtuwid ka. Pagka ginagamit na evening dress, sa gabi talaga ginagamit. Dahil sa mga okasyon po, Brother Eli, may mga okasyon na talagang may dress code Oo. Pag sinabing kailangan ang suot mo ganito, halimbawa morning dress, kasi nga morning yung affair affair, Oo, kung evening dress ang dress code, evening yung affair Oo. Yun ang ibig sabihin, no? Saka isipin Huwag mo mo pa sabihin walang mali ron. Huwag mo naman sabihin mas mahusay ka pa sa gumawa ng diksyonaryo binabasa mo. Kabularan ka. Wala raw mali ron. Wala raw mali nga nung wala. Oo Para naman. ako nakakita ng ng bathing suit na jogging. Ako po. Talaga hindi mo kaya ipagtanggol yan Santa Cena mo ng umaga. Kaya mag-antay kayo, ilang panahon pa, ilalagay na nila sa gabihan. Paniwala kayo. Naku po, mali talaga. O ngayon, tuloy natin. Eliseo Soriano, halimbawa, yung tinatawag na daybook. Ang kahulugan po, isa sa kahulugan dyan ay diary. Ang diary po, kahit naggabi, pwedeng tawaging daybook. Meron tinatawag ding day later, kapatid na Telegrama po yun. Telegrama ko yun. Kung dumating yun ng gabi, hindi. Halimbawa pa raw, isa yung daybook. Ang kahulugan daw nung halimbawa, tinatawag na daybook, ang kahulugan, ang isa sa kahulugan dyan diary. Sabi niya, no? Ang diary po, kahit gabi, pwedeng tawagin daybook. Sabi nga niya, Aba, alam mo ba kahulugan ng daybook?
Ano po ba? Ha? Ano po? Sundan ko yung argumento nila, diary. Apo. Bakit? Pagkagabi ba, hindi pa kasabi sa day yun? Sige, tingnan mo. Tingnan mo, katangahan itong mga magkakabarkada ko. Pagka ba day book? Oo, pera gabi. Nasa dictionary ba yan? O wala. Pero, isipin mo, yun, kung diary mo, kagaya raw ika ng diary. O, ito na basahin natin. Ito. Daybook. Ito. Accounts book for daily records. A book in which financial transactions are recorded day by day. A diary or a journal. Kita mo na. Ano ang kahulugan? Yung daybook, ang kahulugan, isang libro na ginagamit sa pang-araw-araw na financial at mga record na kung ano-anong pang-araw-araw. Eh, hindi naman lang ibig sabihin ng day dyan, araw. Ha? Na yung ibig sabihin may Daytime. maliwanag. Pag sinabing day, dalawa kahulugan ng day. Yung day na 24-hour, which time of that day, maaaring gabi, maaaring araw. Oh, hindi naman sinabing, ito pala yung literal kung Daytime. umunawa no? Talagang, ay, kabularan, malaking kahihiyan niya. Di ka ba nahihiya? Laki-laki ng sentral nyo. Ha? Eh kami, sabi mo, wala kaming sentral, bubwit lang ako. Eh, hindi ko naman ikinahihiya yung aking paniniwala. Alam mo kung bakit? Tama yung paniniwala ko ayon sa Biblia eh. Mabiblia, Oo, madictionary. mabiblia, madictionary. Hindi ko mo daybook, eh hindi na gabi ang kasama ron. Oo nga Pag po. sinabing one day, kasama gabi ron. Tama yun. Di ba? Yun ang Tama ibig yan. sabihin na sinasabi rin sa dictionary. Konting grammar, kabularan. Konting grammar. Oh, eto, baka nakikinig. O baka ito mapapanood ng mga authority na Iglesia ni Cristo, yung matataas na tao na nasa gobyerno. Palitan nyo si Kabularan. Dinadagdagan ng kahihiyan yung kahiyahiyan yung paniniwala. Di ba? Oo nga. You are adding insult to the injury by using Kabularan in your program. Palitan nyo ng iba yung medyo sensible na mga magsalita. Ayan. Di ba na kapatid na? Tama po yun. Yan ang napapalamok. Halukay kasi ng halukay sa lata ng bagoong. Parang ikaw ngayon yan nakakumuno eh. Opo. Basta't sinabi dyan, may kaugnayan sa panahon. Pag sinabing day, ang ibig sabihin ng day, mapagabi, mapaaraw, day yun. Day. A 24-hour day. Parang dictionary, yung event sa 24 hours, nilalagay mo ron. Parang yung financial, yung mga journal, nilalagay doon yung araw-araw, day after day, ang sabi sa dictionary. Hindi ibig sabihin ng day doon, ay yung maliwanag lang. Ayun. Yun. Pero pag nagsuot Eh ka sabi, pagkagabi raw, hindi raw pwedeng tawagin daybook yung diary. Pwede nga, dahil yung gabi, kahabahagi ng day. Di ba? Ganun yun. Pero yung morning dress, pag sinuot mo sa gabi, baduy ganon. Out of place ka nun. O, ngayon, tuloy natin ang ligaya. Peter, kapatid na Telegrama Rene, po yun. telegrama ho yun. Eh kung dumating yun ng gabi, hindi siya yun. Tsaka hindi ka pwede pala 2 miligrama ng gabi, kapatid na Rene, kapatid na Ramel. Kung paniniwalaan natin si Eliseo Soriano, mabuti na lang at kakunti naman ang naniniwala doon sa taong yun. Ang sabi pa man din niya, kapatid na Rene, kapatid na Ramel, bilang Pati nga pangangatsaw. membro nyo, naniwala na. Lumipat na rito eh. Kakaunti. Masyado mo naman kaming iniismol, ano? Kakaunti raw naniniwala sa amin. Marami. Tinan mo nga, ang programa namin mas mahaba sa programa mo. Tamo, ikaw isang oras lang. Bakit? Mas marami kasing tumutulong sa amin para magprograma. Kaya mas maraming naniniwala sa amin kaysa sa'yo. Dahil ikaw, pati yata miyembro mo, hindi ka pinaniniwalaan. Hindi ka makahaba ng oras eh. Kakaunti raw naniniwala sa akin. Mali yan, hindi totoo yan. Ngayon, tuloy natin. Kapatid na Ramel, bilang pangangatsaw, ay yun daw na ituro niya sa Iglesia ni Cristo ay hindi na ituro ng kapatid na Felix Manalo. Hindi ko kasi nagtuturo ng mali at hindi nagturo ng mali si kapatid na Felix Manalo. Kaya hindi niya itinuro yung itinuro ni Mr. Soriano. Ang totoo, Mr. Soriano, kaya kami gumamit ng diksyonaryo, nagbabaka sakali kami na kung hindi ka man marunong umunawa sa Biblia, baka sakali yung diksyonaryo man lamang
maintindihan mo. Pero kung hindi pa rin niya maiintindihan ng dictionary, wala na tayong magagawa. Ay, nako, nangantsaw pa itong 3 barkadang hilunto, no? Na kaya raw sila gumamit ng dictionary, kundi raw daw makaunawa ng Biblia, nagbabaka sakali raw siya baka sa dictionary maunawa ko. Eh, kayo nga 3 diyang magkakabarkada, walang malay sa dictionary, di ba? Halatang halata naman yung hindi, wala kayong malay sa dictionary. Nasa dictionary kaulugan, bakit tinawag na morning glory? Bakit tinawag na day, evening dress? Bakit tinawag na morning dress? Nandun, di nyo lang pinagtatapat sa tao, niloloko nyo talaga pati miyembro nyo. Di ba? O talagang wala kayong malay sa dictionary. Alam mo, kahit saan naman kayo pumunta, sundan ko kayo eh. Pumunta sila sa buwan, susunod ako. Opo. Ay, nako, hindi ko kayo tatantanan, ano? Sasabihin ko lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa inyo. Pero, kaya lang, sports lang. Opo, walang Walang pikunan. pikunan. Ramil, huwag kang mapipikon, lalo kang liliit niyan. Ngayon, eto. Pupunta raw sila sa Biblia. Eto ngayon, tuloy natin. Mga kaibigan, kababayan namin, ito po ay Biblia na. Dito po sa Isaiah 14:12, sa Revised English Bible po, ito ang ating mababasa. Bright morning star, how you have fallen from heaven, thrown to earth, prostrate among the nations. Binanggit po rito yung tala sa umaga. Nambanggit po dito sa Bibliang English ay morning star. Oo, at iyon ang kerubin na nagbataas laban sa ating Panginoon Diyos. Siguro kung si Eliseo Soriano ang magkukonklusyon, ay pagka hapon at gabi, hindi na ito tatawaging morning star. Afternoon star na, tsaka evening star na. Ganun po. Pagka midnight star. Nagkama, isipin mo, Mr. Eliseo Soriano, Tingnan mo na, yung paniniwala. Yun daw morning star, pag ako raw magpapaliwanag, pagka raw gabi, hindi na raw tatawagin itong morning star. Tingnan natin ulit yung morning star sa dictionary na ginagamit nila, no? Ito, morning star. Morning star. Ano kahulugan ng morning star? Saan ka na? Saan ka na? Morning star. A planet. Comma. Especially Venus. Seen in the eastern sky around dawn. Bakit tinawag na morning star? Kasi nakikita siya doon sa morning. Kaya morning star. Subukan mong tingnan ng gabi, wala na ron. Kabularan. Matinding kahihiyan yung ginagawa mo. Pag si Kabularan tumingin sa langit, ay nakakita ako ng morning star hapon. Parang ganito yan kapag nadali eh. Ano po? Ang pinambabati raw, Iglesia ni Cristo. Kaya pag nagkasalubong tayo sa daan, ano nabati mo sa akin? Iglesia ni Cristo! Iglesia ni Cristo! Naku, maniwala ka. Kung ikaw buntis mamapanganak ka rin. O ngayon, sundan natin sa Biblia. Bakit sinabing morning star? Ano ang binasa nilang talata? Yung nasa Isaiah 14:12. Pakibasa, kapatid na Luz. Ito ho, 14:12 ng Isaias. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Alam mo, binasa nila? Opo. Yung revised Revised. Basahin mo nga sa King James. Ito po. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground? Ayan. Ang nakalagay pala dyan, Lucifer. Opo. Ayan, Lucifer, ano? Opo. Kaya sila pumunta doon sa Revised Bible. Opo. Kasi ang nakalagay doon, hindi Lucifer, kundi Morning Star. Ngayon, meron bang sense, meron bang sense na tinatawag yan na Morning Star? Bakit nga po kaya tinawag po yan? Tala sa umaga. Kasi tandaan mo, sa horizon, hindi lahat ng star nakikita sa dawn. Opo.
Hindi lahat. Merong stars na very rare na ang stars dun sa dawn na nag-aagaw ang dilim at liwanag. Very rare yung makikita mong star. Merong stars are only visible in the horizon at night. Apo. Kaya yung mga stars na nandun sa gabi, halimbawa alas 10, alas 11, alas 12, walang matino isip na tatawag na morning star yung mga star na yun. Gabi. Wala Opo. Si kabularan lang. Tiyak na tiyak, i-consider nila yung time. Oo nga po. Kaya nga tinatawag na morning star, seen at dawn. Yan. Ayun. It can be a planet, no? Apo. Kahit na ito'y planet, it can be called the morning star kasi kung ito'y nakikita sa dawn. Yun ang sinasabi ng dictionary. Sa Biblia, ganun din ang kahulugan yan. Kaya tinatawag yan na morning star o tala sa umaga, nakikita lang nila yan sa umaga. Hindi sa gabi. Ayun. Di ba laki po pala kapatid na Eli ang kaugnayan nung tinatawag na yun mismo doon sa pinagkakapitan? Oo. Sa lahat ng pagkakataong ginagamit ang time, may essence of time, may kahulugan yon. It denotes something relative to what is being spoken of. Ayun. Di ba parang ganito po pala. Si Pedro ang kalbo. Dapat si Pedro kalbo. Oo. Hindi pwedeng si Pedro ang kalbo, hindi naman kalbo. Oo. Tapos bagay. Yun. Yung pala naman balbasarado pa. Opo. Halimbawa, pag sinabi na, yung, Siyadong akyat. almusal. Aba, pag almusal, Umaga yun. Di ba? Pag sinabing tanghalian, Tanghali yun. tanghali yun. Pag sinabing hapunan, gabi. hapunan yun, gabi yun. Di ba? Opo. Ganun yan. Kaya pag banal na hapunan, meron tinatawag na banal na hapunan. Kasi alam mo, kaya yan emphatic sa Biblia yung hapunan. Bakit ho? Pagbasa ka sa Biblia, almusal, merienda, tanghalian, ha? Wala namang ganun na ka-emphatic na ganun eh. Pero ang hapunan, emphatic eh. Sabi ni Kristo sa Apokalipsis, pakinggan nyo sa 3. Ganito ating mababasa. Ganito po ang nakasulat sa 3 ng Apokalipsis, talatang 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. How is that in English? Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him. That is very emphatic in the Bible eh. Mahalaga sa Biblia ang hapunan, kapatid na Josel eh. Opo. Mahalaga yung hapunan. Meron kasing kahulugan yan sa Biblia eh. Yung sinasabi ni Kristo, kumakatok ang wika ko sa pinto. At kung sino man ay kayo magbukas, papasok ako sa kanya. Opo. At ako'y hahapong kasama niya. Tamo? Hahapon, I will sup with him. Tamo? Hapunan naman tinasabi. Huwag mo naman sabihin yan, sinasabi na ni Kristo, gagampanan nila ng umaga. I will sup with him. Otherwise, siguro sabihin niya, I will have breakfast with him. Or I will have lunch with him. Ang nakalagay dyan sup with him. Sinasabi yan, hapunan talaga. Dinidistinguish yung time of the day na kung kailan mo makakamit at makakasalo ang ating Panginoon Kristo. May kahulugan biblical yon. Kaya lang, pag sinabi mo dyan, matututunan pa niya bawal magbigay ng bagay na banal sa mga aso eh. Ganun po ba? Nasa Biblia yun eh. Diba? Ngayon, tuloy po natin yung kanila sinasabi. 18 minutes kasi ito, haba eh. Yung paniniwala mo na yung huling hapunan, yun din ang banal na hapunan. Iba yung Last Supper kaysa Holy Supper. Ay, naku, kapularan. Ngayon, susundan din kita riyan. Hindi naman kita paliligtasin dyan eh. Ha? Yun namang Holy Supper, di ba? Opo. Ano ba ang modelo ng Holy Supper? Hindi ba ang modelo nun yung Last Supper na ginawa ni Kristo? Can you show us any other supper that was done by Jesus Christ with the apostles before He died? Wala, yun lang naman eh. Ha?
At dahil yun lang, tinawag yun na Last Supper. Huling hapunan. Huling hapunan ng mga nagdo-drawing. Oo. Ano? Pero actually, yun ay Holy Supper. Di ba? Naghapunan siya, at kaya tinawag na huli, kasi papatay na siya. Doon yun ang galing doon sa tinatawag na Paskwa. Yung Passover na pagkain nila doon sa una sa Israel. Memorial ng kanilang paglaya sa Ehipto nung sila'y tubusin ni Moises. Ngayon, hapunan din yun, kapatid na Luz. Opo. Hapunan din. Mapapansin, hapunan din yun. Yung day of deliverance, before that day, they supped together. Ang mga Israelita ay nagsagawa ng hapunan na isang hapunang huling hapunan nila sa lupain ng Ehipto. Yung modelo nun, yun ang ginawa ni Kristo. Kaya lang, hindi niya na inulit. Kaya nga tinawag yun ang mga nagdo-drawing na Last Supper. Opo. Ngayon, ang modelo nun, yun ang modelo ng Holy Supper na sinasabi ngayon ng iba-ibang religion. Yan ang dapat natin makita. Ngayon, ang pag-aaral natin dyan ay sa susunod. Tundan lang muna natin yung kanilang sinasabi. Tuloy po natin yun. Iba yung Last Supper kaysa Holy Supper. Meron nga po siyang sinasabing, kung nagsasagawa tayo ng banal na hapunan, dapat nabubusog ho tayo dahil sa hapunan. Teka muna pala, nakalimutan ko sabihin. Hapunan. Paano ko? Pause. Yung iba raw yung Last Supper Doon sa Holy. kaysa Holy Supper. Tinan mo kundi lito na itong mga ito. Bakit po? Abe, yun nga Holy Supper, yun na nga yung Last Supper. Nga po eh. Yung Last Supper, yun na nga yung Holy Supper. Pag-iibahin pa. Abe, yun lang naman ang hindi na naman nag-Holy Supper uli si Kristo, kundi yun lang kahuli-hulihan na yun eh. Ha? Kaya para sabihin mo, iba yung Last Supper kaysa sa Holy Supper. Ang pagkakaiba lang nun, yung isa may adjective na Holy. Yung isa naman may adjective at may adverb. Baka nga naman talaga magkaiba, kapatid na Luz, dahil yung Last Supper, walang abulo yan. Yung kanila meron eh. At saka yung supper nila, umaga, yung nasa Biblia ang Last Supper, gabi. Ngayon ganito, ibig ko sabihin yung last Holy Supper. Yung ginawa ni Kristo na Holy Supper, that is exactly the Last Supper that He Yun nga made. po. Ano? Kaya yung Holy Supper, yun din yung Last Supper. Hindi niya kayang patunayan magkaiba yun. Yun na nga yun eh, yung ginawa ni Kristo eh. Ngayon, tuloy natin yung kapatid na Mel. At inuulit po natin ang huling hapunan yung pagsasalo-salo ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang mga apostol, bahagi ng kanilang pagdiriwang sa pista ng tinapay na walang libadura. At kaya po namin paulit-ulit na ipinagdidiinan ang bahaging yan, mga magulang at mga kaibigan, sapagkat si Mr. Eliseo Soriano ay may paniniwala, kapatid na Ramil at kapatid na Rene, na hindi raw literal o material na tinapay at katas ng ubas ang pinagsalu-saluhan ng mga alagad ng itatag ng ating Panginoong Kristo ang banal na hapunan pagkatapos nga ng huling hapunan. Marahil ay magigitla, magugulat, mamamangha, baka nga manghilakbot ba yung mga kasamahan ni Mr. Eliseo Soriano kung sabihin natin na hindi pala si Mr. Soriano ang original niyang paniniwalang yan na kanyang ipinakikipaglaban. Tumbas din pong nangopya. Opo. Nangopya sa iba. Hindi, wag na natin sabihin nangopya, namulot. Opo. Namulot siya ng namulot siya ng doktrina. Pagkatapos ay buong giting, kapatid na rin kapatid na Rabel, na pinaninindigan ng tila baga siyang orihinal. Namulot daw tayo, kapatid na Josel, doon sa doktrina na, alin ba yung doktrina? Sa banal na hapunan. Opo. Ang ibig nilang tunguhin. Na namulot daw tayo na, yun daw, ang sinasabi natin, hindi literal yun. Di ba? Opo. Ang sinasabi natin kasi, misled kasi itong mga taong ito. Lito na sila eh. Opo. Alam mo, layon lang naman nila, masiraan tayo eh. Makapanira. Ang sinasabi natin hindi literal, yung tinapay eh. At saka yung dugo
Hindi naman yung katawan ni Kristo yung literal na katawan at tinapay at dugo, hindi naman literal yun eh. Ang katunayan yan, binabasa natin sa Biblia yan, na hindi talaga literal yan. Pakinggan nyo, sa Juan 6. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. 60. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Akala nung mga alagad niyang iba, nung marinig nilang kakainin nyo aking laman at ang iinumin nyo aking dugo, natigasan yung mga alagad niya. Marami sa kanyang alagad na nang marinig ito. Sabi, matigas ang pananalitang ito. Sino? Sino ang makaririnig noon? At ano nangyari? Datapat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay na kapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Spiritual pala yung mga pinagsasabi niya na yun eh. Nakakainin niyo yung akin laman, inumin niyo yung akin dugo. Spiritual yon. At yung tinapay na spiritual din. Ito ang wika, ang tinapay na bumababang mula sa langit. Yung kanyang katawan. Yun ang tinapay na bumababa ikaw mula sa langit, na ang makakain ito may buhay na wala hanggan. Nung marinig ito ng mga alagad niya, hindi naintindihan. Akala, siguro pareho sila lang isip nila kabularan. Akala ng mga alagad, literal nilang lalamunin si Kristo, no? Matigas kahit pananalitang yan, sino makakatanggap niyan? Anong nangyari, yung kanya mga alagad, bakibasa mo, Brother Willie, tumalikod sa kanya eh. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Yan ang dahilan ng pagkatisod ng maraming alagad niya. Na akala, literal nakakainin yung kanyang laman. At saka yung kanyang dugo. Kaya sabi ni Jesus, ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu, pawang buhay. Spiritual yun. Yan ang sinasabi natin, hindi literal yun. Spiritual yun. Yung salita ni Kristo, kanin nyo aking laman, inumin nyo ang aking dugo. Ngayon, itong atake sa atin ni kabularan ay, yun daw paniniwala natin na yun spiritual. Hindi raw tayo may unang paniniwala nun. Napulot daw natin yun. Ganun nga po niya. Yung pagiging spiritual nung ating paniwala hindi literal, napulot daw. At alam mo kung saan tayo raw namulot? Saan daw po? Doon daw kay Eddie. Kay Mary Eddie. Kung di ba naman hindi marunong umunawa, hindi natin pinulot sa Eddie. Wala nga ako nung libro nila sinasabi na yun eh. Ano? Yung kinuha natin sa Biblia. Ang sabi ni Kristo, hindi yun literal. Ito'y spiritual, sabi niya. Ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu, pawang buhay. Yung mga preceding na sinabi niya, pawang espiritu at buhay. Hindi pinakikinabangan ng laman. Hindi nga papa. Hindi nga literal. Hindi literal nakakainin mo. Pareho lang sila kasi ng pari ng pagkaintindi. Yun nga po, mahirap yung pamumulot nila sa Katoliko, ginakarga sa atin. Pumulot sila nung tinapay sa Katoliko. Kanila, para naman maiba, ginawa nila cracker. Di ba? Kabularan. Kayo nga namulot kami hindi. Nako po. Kami, kahit sino pa basahin mo, kaya saan mo basahin yan, ang aming kinuha ay nasa Biblia, na yan hindi literal, kundi spiritual yan. Yan. Ngayon sinong mamumulot? Yan ang ating sinasabi. Ang haba nito. Pero tuloy natin, kapatid, just for the sake of fairness and equity, ayoko naman na sabihin nilang hindi natin binabasa, tinutuloy. Tuloy natin yung kanila sinabi. Ito isang paninira, mga kaibigan at kababayan, at ito po ang patuto. Babasahin natin itong isang aklat na Science and Health na sinulat ni Mary Baker Eddy. Ito po ay
to si Mrs. Edie ay noon pang 1879 na nagtatag din ng isang tinatawag na Christian Science Movement. Ko ay naaawa kay Mr. Eliseo Soriano sapagkat kung tanawin ko ang tindig ay lalaking lalaki. Pero kung naalala mo kapatid na rin kapatid na Ramil, ay marami siyang masasaklap na karanasan. Ano raw Sa yun? mga babae po. Sa mga babae, ang nagtiwala sa kanya, si Libita Gugulan sa babae. Ngayon naman, ang kinokopyahan niya ay babae rin. Bakit kaya laging Kinokopya daw natin sa si Mary babae Baker nagkakaroon ng problema? Literal. Oo. Meron ba tayo maibibigay na mga patotoo na nagkamali si Mr. Soriano sa kanyang pagkaunawa sa banal na hapunan? Ito pong isa. Mateo 26, Matayo. 23. 23. At siya'y sumagot at sinabi, yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan ay siya ring magkakanulo sa akin. May mga binanggit po ritong kamay. Oh. Kamay na idadampot sa pinggan. Hindi, yung kamay, sasabihin siguro niya, literal yon. Ngayon, eto ngayon ang malaking tanong diyan, kapatid na Rinig, kapatid na Ramil. Ang paniniwala niya, yung tinapay at saka katas ng ubas, yun salita ng Diyos. Aral. Sa makatwid, yung aral, inilagay sa pinggan. At dinampot po ng kamay. Hindi, baka naman para sa kanya, spiritual yung pinggan. Hindi talagang literal na Di ba kakabarkada, pinggan. no? Wala kasi silang point na ma-argue against us. Kaya sila na umuimbento, kaya nga gumagawa sila ng multo at inaaway nila yung multo nila. Opo, ganun nga po. Ang paniwala ko raw, yung tinapay, salita ng Diyos. Saka yung katas ng ubas. Inilagay daw sa pinggan. Yun daw pinggan, literal. Paano mo naman ilalagay yung spiritual sa literal? Maliban na lang sira ang ulo mo. Ano? Yung medyo may praning ka. Ano? At ano kaya ang relevance nung sinasabi nilang nangongopya raw ako sa babae dahil daw kay Mary Eddy, doon daw natin kinopya yung spiritual, yung hindi literal yung sa Biblia naman natin binasa, no? At madalas daw ako magka-problema sa babae. Tiniwalag daw ako ng babae, si Libita Gugulan. At meron pa siya isang gustong i-drive dyan, di na lang niya itinuloy, no? Na itinimanda ako ng babae, no? Malay mo, galit. Tuwa sa akin sila, no? Marami daw kayong masasaklap na karanasan. Yun yata ang karinig ko dun. Marami daw kayong masaklap. Marami raw akong masaklap na karanasan sa babae. Wala naman akong alam na ganun. Oo nga, mayroong nagdemanda sa akin babae. Siguro kaya dinimanda ko para makita ko. Di ba? Oo nga. Kasi kung itapatawag mo lang, di naman ako pupunta eh. Pero pag husgado papatawag sa akin, dadating ako. Kailangan. Di ba? Tama po. Fail not under the penalty of law. Ang nakalagay doon. Kaya dadating ka. Pero hindi naman babae lang nagdemanda sa akin. Dinimanda ako ni Almede. Di ba? Oo nga po. Dinimanda rin ako nung... Huwag na nating sabihin lahat. Pero, awa naman ng Panginoon Diyos, kapatid na Dani, nakakaano naman tayo nakakaharap naman tayo sa husgado na ipagtatanggol naman natin yung ating usap, no? Kaya hindi ko lang makita bakit nila binabanggit yun na ako raw nangongopya sa babae. Anong masaklap doon? Hindi ko nga po Na maintindihan. kinopya ko raw yung doktrina ni Mary Eddy dahil sabi raw ni Mary Eddy spiritual daw ang kahulugan nun. Kung nagkataon bang spiritual, kinopya ko na sa kanya yon. Parang ganito, kapatid na Dani, ang paliwanag ng Sabadista, yun daw 666, yun daw ang Papa sa Roma. Ang paliwanag nila sa Iglesia ni Cristo yung 666, yun din daw ang Papa sa Roma. Sila pala yung nangopya rin sa Sabadista. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nauna sila sa Sabadista nauna sa Sabadista sa kanila At si Mr. Manalo, yung puno nila, ay naging miyembro ng Sabadista. Kaya yung aral na itinuro kay Kabularan, kopya sa Sabadista yun. Yun ang tiyak na kinopya sa Sabadista. Dahil nag-miyembro sa Sabadista si Manalo. At inaamin po Pati nga yung banal na hapunan na yan,
Kopya nila yan sa Sabadista. Yung pagkuha nila ng crackers at saka nung ubas. Nung panahon ng hapon, wala silang ubas eh. Uy, Ano pong ginawa? makinig ka. Nung panahon ng hapon, walang ubas nung... Ano po Ano yun? po ang ginamit? Ha? Ano, pinalit? Nung panahon ng hapon? Alam mo kung ano pinalit? Dahil walang ubas. Anong inilagay po? Alam mo kung ano ininom nila? Ano? Nung nagsantasya na sila nung panahon ng hapon? Ano po? Vino di Quina. Kita mo na. Alak ng bagong panganak yata yun. Oo, yun ang ibig ko sabihin. Kaya, pagka niliteral mo yan, pag niliteral mo yan, magkakahirap-hirap ka eh. Ay, kagaya nung panahon ng hapon, natupad nyo ba yung utos na katas ng ubas? Ininom nyo yung Vino di Quina? Di ba? Bagong panganak. Hindi, alam mo, hindi pa ako tapos. Ano po yun? Bukod sa Vino di Quina, nung wala na silang makuha, Syoktong ang ininom nila. Alam mo kung ba't ko alam? Bakit po? Yung tiyahin ko, Iglesia ni Cristo. Ganun pala naman. Para lang daw sila makasunod, kahit Syoktong iniinom na nila nung panahon ng hapon. Ganun pala. Talaga. Flexible pala yun sa kanila. Oo. Mairaos lang yung kanilang maling paniniwala. Yan ang dapat natin maintindihan dyan. Ngayon, ganito yan kapatid na Dani, ano? Ang sabi, yun daw, ang paniwala daw natin spiritual, yung aral nga raw yun. Inilagay daw sa pinggan. Dahil nung maghapunan daw si Kristo, meron siyang nakasabay na Nagsawsaw. nagdumampot sa pinggan. Kung yun daw aral at hindi literal, daw pinggan literal. Ano? Wala naman tayong ganun sinasabi, no? At wala naman tayong sinasabi na nung gawin ni Kristo yun ay spiritual. Wala. Nung gawin niya yun, meron silang kinakain talagang literal na tinapay at meron silang literal na katas ng ubas. Opo. Kaya lang, nang iutos niya ito, at nang ito ituro ni San Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ito literal. Yun ang ating sinasabi, di ba kapatid na Willie, no? Opo. Ang pinaliliwanag natin, yung tinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ito literal. Pero yung kinain ni Kristo, tinapay, tsaka ng kanyang mga alagad, literal yun. At gabi yun. At nung gabi yun, hindi umaga yun. At walang abulo yan doon. Walang abulo yan doon. Ganun po ba Ngayon, kaya ito, masasabi natin, umiimbento nung hindi natin sinabi, tapos Pinapalabas na pinaliliwanag. sinabi niyo. Yun, parang yung paniniwala kay Kristo, naniniwala tayo si Kristo yung Diyos, pinapatunog nila sa ibang mga pagkakataon, may take tayo yan, pinapatunog nila, ang paniwala natin, si Kristo yung Ama. Diyos na nagkatawang tao yung Ama. Hindi ganun ang ating paniniwala. Umiimbento lang sila para tayo pasamahin sa publiko. Pero hanggang may pera kami, maririnig kami sa telebisyon. Kapatid na natin. Di ba, no? Maliliwanagan. At maiintindihan ng mga tao yung multong ginagawa nila na hindi naman natin sinasabi. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.